Pumano pa rin sa press briefing ko si Undersecretary Claire Castro at pagsabayanan natin yung kanyang manimulang pananalita. Nakaharap dito sa akin. Tawag isa rito na pag-aas ang cellphone, kumukuha ng mga video observers. Sumatayang lang para sa pagpasok. Nakaupo na sa... Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer under Secretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang. Ito po ang ating pahayag patungkol sa pangyayari sa Senado kagabi. Mga bandang alas 4 ng hapon kahapon, May 13, nagsagawa ng live stream si Senator Bato de la Rosa sa kanyang official Facebook account na umunoy a-arrestin siya. Sinundan ito ng mensahe ng Office of Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplasca sa media na may a-arestuhin sa Senado. Ilang minuto pagkatapos ito, ang mga tauhan ng OSAA ay may nakita umanong NBI agent sa property ng GSIS. Ang Senate ay sumuukupa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Vic Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Anthony Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Pinagbagyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agent sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. Nag-vest at naganda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms, Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator, Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still getting official confirmation on the report. At para po tigyan tayo ng detalye, makakasama po natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Natater Jr. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Maraming salamat po, Yusek Claire Castro, at magandang umaga po sa inyong lahat. Yung pong sinabinanggit ni Yusek Claire Castro was exactly what transpired during po nung araw na yan kahapon po. No? So, siguro po kung meron lang mga katanungan, I will be willing to address your questions po. Magandang umaga po sa atin lahat. Salamat sa pagkakataong ito. Nakikita nyo naman ang NBI Director at ang Philippine National Police na ating pinamumunuan magkatabi ngayon. So, ito po yung ating iimbestigahan, lalong-lalo na yung nangyari kagabi, early morning last night. So, we are coordinating such that we can go into the bottom of this case, and the personalities who are involved should be accounted and or fully investigated. Not only for the NBI, but of course, including the personalities, especially the security personnel
at the building of the GSIS, as well as the GSIS building being occupied by the Senate Security, led by the Sergeant of Arms. Ang tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po. Sir, may we have more details about Senator Bato de la Rosa? Meron na po ba kayong nakuhang impormasyon na totoong nakalabas na siya ng Senate premises? Sino po yung kasama niya na nakalabas? Paano po siya nakaalis at nasaan po siya ngayon? Well, gaya po ng sinabi ng ating pong Yusek Claire Castro, we have yet to validate kung ano po yung report. Baka maganda po sa Senate po natin itanong, sa Senado, sa Office of the Secretary, po sa OSA din po, dahil sila po makakakita talaga kung may actual po na paglabas o pag-alis po ni Senator Bato. Umaasa rin po kami sa aming mga naririnig na balita lumalabas po sa social media. But may we know kung ano po yung directives ni President Marcos when it comes to arresting Senator Bato? If you're referring po dun sa kahapon, wala naman, ang gaya po ng sinabi ko sa aking mga payan doon po, na wala pong instruction na arestuhin. Katunayan, kausap ko po buong araw si Secretary Mida ng DOJ kung saan po napapaloob ang National Bureau of Investigation. At ang sabi lang po, respondihan namin yung kahilingan ng GSIS, subalit hindi kami mag-a-approach kahit po nga dumaan doon si Senator Bato ang ano namin is to monitor sapagkat alam po niyo naman nating lahat na meron pong kaso na ongoing ngayon sa Supreme Court at wala man pong TRO, pero from the point of view of lawyers po, kaya ng DOJ, tatlong araw lang, 72 hours po yung binigay na palugin para po sumagot yung kampo ng gobyerno at kampo ni Senator Bato. Kaya ang tingin po natin dito ay magkakaroon kagad ng mabilisang resolusyon po ang ating pong Korte Suprema na mas mabubutihin po natin na huwag muna pong kumilos ng hindi naaayon sa magiging direksyon po ng Korte. Ano po? And sir, may we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na baril? Allowed po ba yun sa driver if that's the case? Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Ngunit nung akin pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya. So, sir, sorry, panghuli na lang. So, kasama po siya nung mga as a driver po. nag-assist sa GSIS? As a driver po ng grupo po, yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Kasi po sa mga operation po namin, just to educate po ang ating po publiko, lahat po. Pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or asset, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po. Yes, sir. Salamat po. Natanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Sir, ipinapavalidate lang po, yun po bang mga responde sa GSIS para i-secure or arm NBI agents? Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alas 5:08 PM po kahapon mula po kay GM Veloso is to secure panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong gano'n, talaga pong naka-bihis naman po ng ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms. Ano po? Sir, bakit po may drilling involved? Can you categorically explain to the public bakit po may drilling involved? Nakita ko rin po yung video na yan at kung makikita nyo naman po, yung mga suot ng tao nag-drill, hindi naman po pang assault. Ang nag-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to the SIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon
Kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao, hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So yung primary concerns po niya. Kaya kung makita niyo po yung video drilling, tapos sinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po madaanan na yung lugar po na yun. Sir, in a span of 3 days, 3 beses pong nalusutan, if that is the proper term, ni Senator Ronald De La Rosa ang NBI. First, hindi nahabol sa stairwell ng Senate. Pangalawa po, hapon, supposedly, nagkagulo doon sa Senado and he was holed up in his office. At ngayon naman po, nakaalis sa Senate without the NBI knowing exactly kung nasan po yung senator. So what do you attribute these lapses or these discrepancies? Hindi naman po siguro lapses, ano po, there's an operational requirement po. Number one, yung po sa Senado nung hindi po siya na-aresto. Naikwento ko na po yan eh. Kaya nga po ako humihiling ng buong kopya ng CCTV. Mula nung dumating siya sa parking, kung kanino siya nakasakay na sasakyan, hanggang sa pumasok, dahil lang nakita na lang po nating video, yung takbuhan na lang eh, yung ambulance. Hindi po na ipakita ron na magsiserve na ng warrant, kakausapin na po si Senator Bato, tinakil niya po yung babaeng ahente. Kaya po nagkaroon ng takbuhan. At nung nagdeklara po ang Senado na protective custody nila si Senator Bato, minabuti po namin na irespeto yung sinabi na yun ng Senado, sapagkat ang respeto po natin sa co-equal branch po na executive ay nandoon. Yung pong mga issue ng legal na wala namang ganung basihan, eh hindi na po natin po napag-uusapan. Kaya naman, nung dumating na po sa korte, na-validate naman din po yung naging decision ng NBI na huwag pong arestuhin si Senator Bato. Ito naman pong pangalawa, ganoon na rin po yan, karugtong na meron pong pending na kaso sa Supreme Court, and the state instruction is huwag pong arestuhin. And at the same time, ang gusto po ng ating po pamahalaan, hindi na yung peace and order, mataas na po masyado yung po bang pagtatalo at pag-aaway-away ng iba't ibang grupo. Ito naman po, hindi pa naman po validated kung talagang nakalis na po siya sa Senado at kung saan po napunta. Sir, sorry, last on my end for this round. Based on the premise or the timeline na nilatag po kanina ni Undersecretary Claire Castro, how convinced is the Executive Department doon sa mga swirling rumors na the chaos in the Senate yesterday was staged, allegedly? Well, that is a part of an ongoing investigation. Ipinasok naman po lahat dyan. Sa ngayon po, magkatulong po ang NBI at ang PNP. I-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV at we will use po yung atin po mga forensic capabilities para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Ano po. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA. I address the question to the Chief PNP and to the NBI Director. Sir, may we get a categorical answer related to sa tanong ni Katrina? Would you say that the incident at the Senate last night was staged or whatever reason? Kaya po nung sinabi ko, Sir Ivan, ano po, yan po ay bahagi pa ng ating ongoing investigation. Ang mapari lang po namin mailad sa inyo, yung pong inilad din ni Jose Claire Castro na factual kung paano po nangyari. We'd rather not draw conclusion po sa isang ongoing investigation. But rest assured po that we have final result of the investigation, ay papaalam po natin ito sa publiko. Tama po yun. On the part of the Philippine National Police, katulad nung sinabi ko kanina. Papasalamat ako, nandito ang ating Director NBI. In as much as the Philippine National Police, siya po ang nag-lead ng, maglilid ng investigation dito. And of course, we need to account kung sino ang may armas or sino ang security forces nandun. Of course, meron tayong GSIS building security and nandiyan na rin ang NBI na were requested to beef up the security at that building, as well as we have the GSIS building being occupied by the Senate. So tinitignan natin yun, the security are meron po tayong OSA security, meron tayong PSPG to beef up the security ng OSA. Actually, nagdagdag pa nga ng 10 plus security coming from the PSPG. These are the senators and security na uniform coming from the armed forces, particularly the Philippine Marines. So one by one, we are accounting them.
and accounting, as well as the usual interview investigation. Nanguna na of course ang ating usahan, of course ang ating NBI nandito, and they will fully cooperate, especially in the usual investigation. And as of now, of course, there are about 20 personalities na nakita na. And it will be, these statements will be i-compare po natin sa mga ebidensya, like for example physical evidence, empty shells, lalo na yung ating CCTV footages. Sir, yung chief ng OSAA, si Mr. Mau Aplaska, is he under investigation? Or at least have you heard his version kung bakit po siya agad nagpaputok base doon sa narration na events? The case is now being investigated by the Pasay Police Station, and in coordination and or with the CIDG. And the result is bibigyan namin as soon as na matapos po. Sir, panghuli na lamang po. Lagi ho nababanggit na si Mr. Mau Aplaska, former police general as well, ay mista ni mamali siya. Kaya nga, na ngayon po, nare-report that Senator Bato is already out of the Senate premises. Meron po kayang relasyon, may kaugnayan ito, yung the relationship of PMAers and helping each other out? Well, on my part, I'm a graduate of Philippine Military. Of course, doon ako natuto. But isa sa mga natutunan natin is, of course, isa lang like investigator. Let no person deter you from the truth, and to ensure that justice is done. Sir, last we will ensure that. Last na lang po kay Director Matibag. Sir, kahapon sa pahayag kagabi, sa pahayag ng Pangulo, ang sabi niya, tinawagan niya agad kayo, tinanong niya, may NBI ba doon? Sinabi niyo po wala. Pero nabanggit niyo po ba sa kanya na nagpadala kayo ng tao sa GSIS? Well, malinaw po yun. I think the President is referring to the Senate grounds kasi ang pumasok naman pong ulat talaga, nagbarila sa Senado, hindi po ba narinig naman po niyo yun? Tapos sabi ko, nung tinanong ako, Calling that an important bit of information, sir, that the President would have... I'm going there po, sir. I'm just laying down the premises. Pasensya na po kayo na po. Ang sinabi ko nga, I'm sure na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Piloso na magpadala po ng NBI. So, yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. Yun po yung sinabi ko. At yung sinabi ko pa nga, yung pong ibang NBI natin ay nasa labas po lang. At wala pong mga dalang armas. Kasi yun po yung mga intel personnel po namin. Salamat po. Tatanong mula kay Hannah Santo, DZAR. Good morning, sir. Para po kay Attorney Matibag. Sir, sinabi po ni Senator Aimee, according daw po sa NBI agents na nakausap nila, na inutusan daw po sila ni President Bongbong Marcos directly at personally to arrest Senator Bato at all costs. Sino po, at kahit sino pa po ang mamatay, kahit sino pa ang matali, basta pasukin po si Bato, ngayon din, end of quote. Would you like to comment? Opo, una-una po, sino po kaya yung NBI agent na kausap niya? Kasi kung nagre-refer po siya dun sa nahuli na driver, hindi po NBI agent yun. Ano po? Ang pangalawa po, na mas importante, wala pong naging ganong utos si Pangulo. Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo, through Secretary Eric Bida, wala tayong gagawing pag-aresto o ano mga pagpasok sa Senado po, sapagkat inirespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong aming instruction sa mga NBI po na ibinadala po sa GSIS, na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano mangyayari, wala pong pang-aresto. Kaya hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang ating puputuing Senator Ivy Marcos. Ano po? And in another video po na pinost niya, she mentioned na sinabi daw ng NBI agent na ang utos daw ay galing kay NBI Organized and Transnational Crime Division's Chief Attorney Jerome Momentiano po sa kanilang operations po.
Well, unang-una po, si Jerome Villano is, yan po, I can confirm na he is a member of the Bureau, pero wala nga po siya rin sa operation, birthday po niya ng anak kahapon. At kami po, ang buong NBI family, nandun po lang kami sa katabi ng opisina namin, na kami po nagkakaroon po ng planning, catch-up plan po, na mula po kahapon hanggang bukas po ng Biyernes. Kaya mabuti po siguro si Senator Ivy po tanungin natin at ipakita po ang ebidensya kung saan po nanggaling. Kami naman po sa Bureau, bukas po kami sa investigasyon at katunayan, sinabi ko nga po kay General Nantates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, ay amin pong isusumite sa isang malayang investigasyon po ng Philippine National Police po. Last question on my part, ma'am. This morning po, nag-post po si Senator Amy ng letter addressed to the President and sinabi niya dito that in view of the serious allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge the following officials to be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongallo Jr., and NBI Organized and Transnational Crimes Division Chief Attorney Bomediano po. Would you like to comment, sir? Well, that is the prerogative of the good senator. Pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po namang pangkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso. So, yun lang po sa masasabi ko dyan. Sir, natanong mo na kay Harley Balbena, IBC 13. Hi, sirs. Sir, just in case ma-confirm natin na nakaalis na talaga si Bato sa Senado, ano po yung magiging immediate response natin? Magkakaroon ba tayo ng, sorry for the term, manhunt operation? Siguro po, hintayin muna natin kung ano talaga yung nangyari doon, kung nakaalis na po talaga si Senator Bato. Pero just the same, there will be an interagency collaboration, the PNP, NBI, the law enforcement agencies, ang DOJ po, ang PCTC, at syempre po, always in coordination with the Office of the President, bago po tayo makapagbigay ng talagang pahayag na sigurado pong gagawin. PNP Chief Natales. Sir, can the Philippine National Police, under your leadership, ensure that no special treatment will be given to Senator Ronald Bato de la Rosa, who is a former PNP chief? Wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. And the Philippine National Police ay, of course, for any eventuality, arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation and back up by strong collaboration with the concerned agencies, especially the Department of Justice in cases of warrant of arrest. And of course, in different law enforcement agencies. Yung sunod na tanong mo na kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, good morning po, PNP Chief. From your professional experience and capacity as PNP Chief, how would you assess the direction of the gunshots? Kasi po yung direction ay medyo mataas, tapos sa glass door and it's just one location, sir. Mahirap mag-speculate, but of course, let's just wait for the result of the investigation. Lalong-lalo na we are counting more than hundreds of testimonies of witnesses, whether witnesses and or yung hindi involved doon na nakakita. And different physical evidence na nandun. And actually, hindi ko pa nakita yung kanilang yung ginawa ng SOCO. Meron silang reconstruction doon. Okay, so we'll update the media and the public about the result of this investigation. Director Matibag, may we know why the last-minute request of GSIS? Kasi 5 p.m. po nag-request, 6 p.m. po kayo dumating. What's the urgency po? Ma'am, it's a good question. Actually, nung Monday pa lang po, meron na po kami presence doon, verbal communication po sa kanya. Tapos early on verbal communication, but mas maganda, nagpadala na rin po siya ng sulat for our record purposes kasi
nasa labas po ako ng opisina noon para po dumaan dun sa proper channeling po bago po makarating sa akin. Sunod na tanong mula kay Tuesdaynyo, DCWB. Good afternoon, sirs. General Nartates, sir. How soon po na mailalabas at least yung initial result of investigation para maisubmit ninyo kay Presidente at malaman niya yung chronology of events? Yun po kasi yung mahalaga dito sa nangyari ito dahil sa lumalabas na iba't ibang mga narratives. So, binigyan po ba kayo ng deadline ni Presidente para at least makukuha niya yung initial report? Sinabi ng ating Presidente, pagka nag-iimbestiga ang isang law enforcement agency, and especially in solution of a case, and in this case, an incident na nagkaroon ng exchange of gunfire or nakarinig ng gunfire, kasi hindi natin masabi pa if there is an exchange of gunfire, because pag sinabi kong exchange of gunfire ay nagkatutukan and or the bullets are geared towards you. So, yun ang tinitingnan natin sa katulad ng sinabi ng ating kapatid dito na kung ang appreciation is stage ba or nagkaputukan na magkasakitan. So we are doing that, and I'm enforcing all the resources, necessary resources to speed up and resolve this incident. Thank you, sir. To Director Matibag, sir, sabi niyo kanina, we have yet to verify kung nakaalis na nga ba talaga si Senator Bato sa premise ng Senado. With the presence of technology po ngayon, ini-expect po ng taong bayan na mabilis niyong mabe-verify yan. Pwede namang makipag-coordinate ka agad sa NAIA kasi may mga information din na sinasabi possibly baka labas ng bansa. So, how soon po natin na ma-verify itong information na ito? Well, today, unang-una natin tatanungin siyempre yung mga nandoon sa Senado. That's why I'm directing that the question should be addressed to probably the Secretary General of the Senate or the Sergeant of Arms of Senate. Kasi sabi mo nga yung technology, hindi po ba? So definitely there are CCTV footages na pwedeng makita po kung umaalis po siya ron. Yun naman pong tanong tungkol sa MIA po, sa airport kung may mga dumaan doon, we will also follow that lead. So titingnan din po natin lahat yan, ano po. And ito po ba ay malalaman sa loob ng araw na ito din? Malagay ko naman po. Kasi puro pagtatanong pa lang po doon sa Senado, baka hindi na po natin kailanganin yung mga technology. We just have to ask the Secretary General. Siguro po, kaya ko po binabanggit o if you recall, sinabi po ng mga senador that Senator Bato is under their protective custody, hindi po ba? At yun po yung naging consideration ng NBI kung bakit hindi po namin dito na yung paghuli. Meaning, nung sinabi mo pong under protective custody, meron po akong sinabing statement nun na sana pagkakailanganin iharap si Senator Bato sa isang mang korte o kung saan mang ahensya na kailangan siya umarap, ang Senado po ang may karapatan o ibig sabihin sila yung may responsibilidad po na iharap po si Senator Bato. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Good morning, sirs. Were you able to attend po yung meeting with the President this morning? Sir Melvin and Sir Nartates. Opo, meron po kami pagpupulong. Nagkaroon po ng pag-uulat sa nangyari po kahapon. And ano po yung mga, may naging bilin po ba ang Presidente or instructions moving forward after the incident last night? Pero po, siguraduhin ng investigasyon ay makatotohanan at parehas at lumabas kung sino talaga ang mga may pagkukulang at kung ano talaga ang may mga pananagutan at siguraduhin tawagin at pananagutin yung mga tao may dapat panagutan pangyayari pong ito. And then, one last na lang po, dahil bine-verify pa natin kung talagang nakalabas na ng Senate si Senator Bato, just in case po na talagang na-verify natin na he's already out of the Senate premises, haharangin po ba ng authorities natin si Senator Bato just in case lalabas siya ng bansa or nasa mga exit point siya ng bansa? Pagkatapos po siguro itong pagpupulong namin dito, we will call for our interagency coordination kasama po ang DOJ para po mas malinaw po na direksyon. Yung pong katanungan niya, pasensya na po because baka beyond the pay grade po namin ni General Nartates, ano po. Thank you. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi sir, isa po sa mga tanong na tinatanong ng ating mga kababayan, can you identify po kung sino yung senador na allegedly nagsakay kay Senator Bato papasok ng Senate building?
Meron naman na po kaming official report, pero if you will allow, siguro po ako makikiusap to head into suspension muna na ilabas namin. Masyado na pong maraming kabuluhan, pero kayo naman po may process of elimination, ay makikita nyo na po kung sino nagsakay. Kaya nga po, meron kaming report, pero mas na ang OSA po will share the footages of CCTV mula po sa parking lot at hanggang sa lumabas. So we have been requesting po na ipakita yun dahil yung nangyari po nung Lunes, ang nakita lang po natin yung habulan na sa hagdanan eh. Yung pong pagpasok mula sa parking hanggang makarating doon sa hagdanan, hindi po natin nakikita eh. So baka pagka matanong din natin po sa Senado na baka pwedeng mabigyan po tayo ng kopya para makita natin kung kanino pong sasakyan na sumakay. Although, narinig ko po may admission na si Senate President na sa kanya sumakay. Well, mas maganda po talaga makita natin po yung CCTV, ano po. And sir, yun nga, sa ginawang allegedly nga na pagtakas ni Senator Bato na sa Senado ngayon, ano po ang repercussion nun na para sa kanya? Kasi, di ba may warrant of arrest siya sa ICC, ano po kaya ang magiging repercussion nun sa kaso niya? Po yung katanungan, it's rather the DOJ will answer it. Although I'm a lawyer, yung aking pong sagot will not para magkaroon ng bearing po sa usapin dahil right now I'm here as the director of the NBI, which is a law enforcement agency po. Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PP4. Hi sirs, good morning po. Sir, tanong lang, are we also, iimbestigahan din po ba natin yung mga senador na posibleng tumulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makatakas, if ever man po, na makumpirma na wala na nga po siya sa Senado? May mga records naman po lahat yan. And again, we will defer that is issue to the Department of Justice ano po, because that is a legal issue. So salamat po. Sunod na tanong mula kay Maricar Sargan, Brigada. Sir, good morning. Balikan ko lang po ulit yung detalye doon po sa napaulat na putukan. Kasi nabanggit kanina ni Yusek Claire Castro na ang nagpaputok ay yung USAA after na kumprontahin ng NBI. Kumusta po yung NBI agent ninyo, sir, and ano pa po yung dagdag na detalye regarding dito? Unang-una po, nung nagkaroon po ng putukan na ganun, yung NBI po, nag-warning shot din po. Yun ang recollection sa akin. Pero after mag-warning shot, doon na po nagkaroon ng maraming pagputok na nanggaling po sa tapos yung ating pong NBI agent, umalis na puro sa lugar, tumakbo na po. May kasama po siyang blue card eh. So pares na po sila umalis. Okay naman po, pero ako po ay holding him para po madala po namin sa NBI yung kanyang firearms, pati po siya para po magkaroon po ng maayos na investigation po ang PNP po. May information na po ba kung ilan yung shots? Ilang putok po ba yung... Yes, sabi po ng NBI, ang recollection niya parang 6 na warning shot yung kanyang pinaputok and yun po yung sinasabi niya. So, iimbestigahan din po ng PNP po yan. Thank you, sir. Huling tanong mula kay Eileen Taliping, Abante. Sir, good afternoon po. Kung sakaling napatunayan na nakalabas na si Senator Bato sa Senado, may pananagutan ba ang mga senador, lalo na yung nag-commit ng protective custody sa kanya? Yan po, ipoproseso po ng ating pong Department of Justice. They're the primary department to lead this. Pero ang sinasabi ko lang po, from my point of view, nung amin pong iniatras yung paghuli ng NBI, hindi po ibig sabihin ay hindi na namin na-arrestuin. Pero ang ibig sabihin po nun, nire-respeto namin po yung sinabi ng Senado na under protective custody. As a lawyer, I will speak na pag sinabi na under protective custody mo, ibig sabihin, ikaw ang responsable na ilabas yung tao pag hiningi po sa'yo. Yan po yung mga nasa rules of court naman po yan, ano po. Kaya nga sir, cargo mo pero nakawala sa'yo. So anong magiging repercussion yan kung sakali? Well, kung meron po mga pagtatanong, paglilitis, then evidence pa rin po eh. Magkakaroon pa rin po ng evidence. Medyo mahaba pa po usapin na rin po yun. Ang nasasabi ko lang po ngayon kung ano po yung nangyari na, yun po yung pwede nating masabi po. Thank you. Salamat Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire. Nagkakaroon lamang po tayo ng karagdagang katanungan. Kaya po ay nabanggit at natanong sa inyo kung ilang putok nabanggit niyo po ay mula sa NBI agent. So after that, na nagkaroon din ng warning shot, nag-start ang OSAA ng warning shot.
At after that, nag-warning shot din ng NBI agent. At pagkatapos na sabi niyo, marami ng putok ang nangyari. Kanino galing yung putok after ng warning shot ng NBI agent? Ulat po sa akin ng aming ahente ay nanggaling po lahat sa miyembro po nung kusaa po. Mga ilang putok po yung naitala sa kanilang pagkakaalala? Basta marami po. Mahirap po kasi sunod-sunod na po na putok yung nangyari based on the report po na binigay po sa akin. General Natates, meron po kayong info? Sa tingin ko po, not less than 30. But of course, we are investigating... not less than 30, 30, sir? Not less than 30. Because it will be quantified dun sa CCTVs as well as empty shells that are recovered during the SOCO operation, as well as yung mga naalis pa. Why? Because doon sa CCTV, makikita naman natin doon may nagpulot ba ng pasyo. Hindi natin ma-account. So we are fully accounting it. So yung tinatanong kanina ni Ivy, yung putok ba ay galing sa, tama pa, yung direction? Oo. Galing ba from the Senate o galing from the GSIS premise? Okay. The barrier na nandun is pintuan, but close na yon. Yun yung kaninang nagsasabi ng drilling. Kaya doon sa pinto na yon is naglagay ng bolt. So that is a fact. And then hinarangan ng mga steel cabinets para hindi makapasok doon sa premises ng GSIS coming from the Senate and vice versa. And the other one is yung salamin. Beside that is an exit door going to the bridge, going to a canteen in GSIS. And of course, kakausapin natin ng GSIS and Senate. What is the purpose of this exit door going a bridge going dun sa malapit dun sa what is it, a barrier? Yan na mismo ba yung ating boundary? Kailangan mag-usap sila or kailangan imbestigahan sila kung nag-uusap ba sila. Is there an evacuation plan? Is there fire evacuation plan? And the purpose of this door at saka bridgeway. And beside that is the window. The window is filled with bullets. Okay, so hindi ko maano yung but initial appreciation of that is the bullets came from inside. Inside Senate? Inside the Senate. Okay, thank you very much. Atty. Matibag, sabi niyo po, kinausap po kayo no May 11 regarding protective custody. Sino po ang nakausap tungkol sa protective custody? Yes, you're referring po siguro dun sa nangyari nung Monday. May 11, yes sir. Opo, nangyari po kasi noon, nung arrestuin namin, tapos 7:30 yata po yun, narinig ko na nag-motion si Senator Marcoleta na kahit ng resolution to put Senator Bato into protective custody. Nung narinig ko po yun, nagkonsulta po ako sa Secretary Bida na sinabi ko, siguro hindi na muna natin arrestuhin in deference also in respect to the Senate. Pero anong nangyari po, nung pinapupull out ko na po yung amin pong arresting team, yung pong binanggit na pangalan na gusto ipasuspinde, yung NCR po namin, hinarang po sila sa baba, gusto silang i-detain. So, binabuti ko po na tumawag kay SecGen Dong Mendoza para kausapin, mag-negotiate na total we're pulling out, baka naman pwede nang palabasin kami. So, ginawa ko po, pumasok po ako sa Senado expecting to talk to Senate President Alan Peter Cayetano. Nung pagpasok ko po sa pintuan, nandun po si Senator Ivy, Senator Pia Cayetano, Senator Loren, Senator Mark Villar, Senator Marcoleta initially, tapos dumating po Senator Jinggoy and Senator Bongo. So, dun ang sabi ko, hindi na naman kami mag-aaresto. Ang purpose na lang po namin, palabasin yung mga ahente. So, nung una, yung po nilang pumayag. So, until nagkasundo po kami na to release them na ako po yung mamamahala, magkaroon kami ng parallel investigation sa nangyari. So, nung in-interview po ako, nung sinabi yun na yung protective custody, we are expecting na dahil nasa Senado na, sinabi nila yan, it means that they are responsible doon sa pagkatao ni Senator Bato at kung may mga ilangan na siya humarap, dapat ang Senado ang
magbibigay. At nabanggit ko rin naman po yan sa aming pong pagpupulong. At lumalabas naman po talaga na nabigyan ng Senado ng protective custody. Well, opo, kaya nga po nandito siguro at nagkagulo dahil ang iniisip nila yung aming pong ginagawang pag-secure ng GSIS premises at ng mga tao po roon. Iniisip nila na huhulihin namin. Dahil gaya po ng sinasabi nyo, maaga pa lang, parang nung nalaman po nila na walang TRO na issue yung Supreme Court, ang naging thinking is huhulihin po si Senator Bato. So sa inyong pagkakaalam, since may protective custody, sabi nyo ang Senado ang may responsibilidad para sa location, if ever, si Senator Bato. Yes, nabanggit ko po yan doon sa pagpupulong namin privado at the same time publicly, sinabi rin po natin yan. So kung talagang wala na, according to some sources, confirmed daw na wala na si Senator Bato sa Senado, ano po ang mararamdaman nyo since kayo po yung nakipag-usap sa Senado? Well, malungkot po yun dahil I feel na dapat yung aming pong usapan dyan, it should be honored po yan eh. Dahil ako naman po naniniwala ng ating mga senador, mga kagalang-galang po nating senador, sila po humingi ng gano'n at ang pag-aralam naman natin, puproteksyonan nila hindi lamang po si Senator Bato, kundi yung pong ating mismo mga batas at konstitusyon na umiiral. Katulad ng binanggit po ni Ivan, kung merong pagtingin yung iba mga kababayan natin na mukhang stage ang commotion na ginawa para palabasin si Senator Bato, meron po ba kayong ganong naulinigan? Well, I will be very honest, you say clear, no? That's the sentiment of our NBI agents kasi nandun kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Lalong-lalo na nakita naman natin 6 na buwan din nagtago mula nung nabalitang may waran. So isa na po sa aming tinitingnan yon. Kaya naman po doon sa ibang mga katanungan tungkol doon, ang sinasabi ko lang, we'll always defer to the judgment of the Department of Justice dahil sila po yung primerong ahensya na namumuno po rito. Maraming salamat sa ating NBI Director Atty. Melvin Matibay and of course PNP Chief General Jose Melesio Matibay kasi. Nagsasabi po ng matibay, kilala ko po yan, Mama. Ano po ba? Ulitin po natin. Take 2. Maraming salamat si NBI Director Atty. Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melesio Jr. At tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay para sa katotohanan at hindi para sa pag-cover up. At dito po rin natapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. Tuesday. Ayan, matapos yung sinagawang press briefing dito, yung chronology of events doon sa nangyari kahapon, batay doon sa mga initial na pagsisiyasat na ginawa ng mga tauhan ng Philippine National Police base sa mga ebidensyang nakalap ng PNP SOCO, yung mga basyong bala, mga physical evidence na nandun pa, at nagpapatuloy itong kanilang investigasyon. Sabi nga nitong si General Jose Melesio the soonest possible time na matapos nila ay gagawin dahil kailangan nilang ding i-report ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, ang nangyari, narinig naman natin lahat na ang sinasabi ni Director Melvin Matibag, ang kanyang mga ahente nasa site ng GSIS building kahapon dahil na rin doon sa request mismo ni GSIS President Vic Veloso na bigyan sila ng security dahil nga doon sa nangyayari sa Senado. Kaya naman nandun daw yung mga NBI agents. Yun ang purpose nila, kaya nandun at wala sa anumang intensyon na arestuhin itong si Senador Bato de la Rosa dahil nga susunod sila sa utos ng Korte Suprema na nag-decide kahapon na bigyan muna sila ng sapat na panahon, 3 araw, para magkomento at sumugot doon sa petisyon na inihain ni Senador Bato de la Rosa na humihiling ng TRO para hindi matuloy yung pag-arrest sa kanya. Nagkataon na nagkaroon ng ganong insidente doon sa loob ng Senado sa pag-aakala na may pag-atake sa kanila. Ang sinasabi rito ay si General Pao Aplasca ang unang
umalabit ng gatilyo, nagpaputok bilang warning shot. Na dahil nag-warning shot, sa kabilang side naman, sumagot din ng warning shot ang NBI. Babalikan natin ng Visayas for the news ninyo sa upang itulak ang pagbabago sa politik. dahil tanghali. Ihapon natin, maya po mga kapuso, ito napakinggan na super balita sa tanghali nationwide. Susunod na pala itong tunang. Sumasa puso. Kasama niyo kapusong si Tony at Damong Liberes, happiest best day. Ako po yung kapusong Orly Trinidad. Nga po. At muli ako po si Lala Ron. Dito po sa DCWB, walang kinikinig. Wala pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Inyong napakinggan ang Super Balita sa Tanghali Nationwide. Hatid sa inyo ng Super Radio DZWB at lahat ng Super Radio sa buong Pilipinas. Super Balita sa Tanghali Nationwide. Super Radio DZWB. Balitang tama, balitang totoo. Tapat sa balita, yan ang aming panata. DZWB, Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyo, totoo. DZWB, Super Radio. Pag sinabing mong pansit, di ba't kumeya? Sa bawat handaan ay laging kasama. Kumeya, 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 kumeya. Kaya! Kumeya, bihon, masarap talaga. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Colosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21, at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, at huwag kayong maging kapitid sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong magkakalitan sa akin ang inyong mga anak, at baka masiraan sila ng buhay. Sa halip, inyong sila ang may tamang disiplina, at tulungan sa mga araw ng Panginoon. Naway, sabayan ninyo ako sa panalangin ko. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang bawat pamilya ay matatag na pagsasama mag-asawa. At aming itinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya, at pagkakaisa na mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiyang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinatutos, sila ay magpasakop at magpakita ng paggalang sa kanilang mga asawa. Dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kanilang asawa sa habang panahon. Ngayon sa lahat ng uri ng puso,
na makakapinsala sa kanilang pagsasama. All sa final minute, ngunit naging clutch si Bol sa free throw line upang muling maibalik ang bentahe sa tropang 5G. Nabigo naman ang huling opensa ng NLEX para tuloy ang mahatakang serya sa winner-take-all match. Magtutuos muli ang dalawang koponan sa Sabado para sa semi-finals tour. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita sa ngalan po ni Angel Garcia. Ako po si Radyoman through San Fernando. Wala po dito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Magandang pong hapon at marami pong salamat. Inyong pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumulong para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Ako po si Drew San Fernando at magbabalik po ang RMN Network News mamayang alas 5:30 ng hapon. Oras mga kasama, alas 12:41 na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa siya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Rebelito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyonan ang kanilang mga karamdaman. Sample Gold Live Testimony. Ako bali po dito po sa Siniluan, Laguna po laging nasitik, lagi yung sigura ko, isa hating gabi at maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold at nag-try ako. Yun nga po wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ako nasitik. Subukan na nila at talaga pong ako mismo nasubukan, hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. The Secret of Health. Face your next. Marami na ang natulungan. Problema ko sa iyo, matako kasi dalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Pala sa akin na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko
talagang uminom ng Visionex Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Visionex Plus. Ako si Donald from Cebu City. Visionex, epektibo, subukan mo rin. Visionex Plus, mambibili sa mga butika. Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi 4 na kilalang mga antioxidant ang taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay. The secret of health. Santon Plus Coffee Mix. Ako si Johnny, gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng cavitation kasi katulad ng dati kong kape. Kaya mas iyak ako sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brand ng kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapagpahilti pa, dito na tayo. Mensahe ang www.bancor.ph. Isang mensahe mula sa Bancor. Ang lahat. Duda rin si political analyst Ronald Llamas na outsider ang nagpaputok ng baril dahil sa higpit ng seguridad sa Senado. Parang hindi proper na response sa isang security incident sa loob ng Senado. Hindi yan yung inaasahan kong unang gagawin. Tinatanong ko ang aking sarili, kung ang ating bang Senate President ay si Tito Soto, ganyan din ba na ang unang gagawin ay magla-live at mag-aakusa? Unless, Robert, na alam nila, wala naman sila sa pangalan. No? Unless alam nila na wala naman lumulusog. Naniniwala naman si Arguelles na mas mainam kung iuutos na ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa. Pwedeng arestuhin si Senador Roda De La Rosa habang hinihintay ang 72 oras na pagkomento ng ilang ahensya ng gobyerno sa petisyon ng senador sa Korte Suprema. Paliwanag sa DZMM ni International Center for Transitional Justice Senior Expert Attorney Ruben Carranza na pwedeng arestuhin ang senador kahit pagtago siya sa Senado. Dahil wala namang inilabas na temporary restraining order ang Korte Suprema. Kung sakali mang mailabas sa TRO, sinabi ni Carranza na temporary lang ito at pwede pa rin arestuhin ang ipinapa-aresto ng International Tribunal pero bawal munang dalhin sa dahig sa The Netherlands. Even if it's issued, it's temporary. So you can in fact arrest the person but perhaps not bring him to the Hague without a TRO. There is nothing that stops the Philippine government from enforcing the warrant of arrest na galing sa ICC. Samantala, dinala na sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kagabi inihatid ng mga opisyal ng Kamara ang articles of impeachment. Kabilang ang sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Nauna nang inihalal ng Kamara ang labing-isang kongresista ang bubuo sa prosecution team. Nanindigan ng isa sa tatayong prosecutor sa impeachment case si Vice President Sara Duterte na hindi pwedeng itahilan ang nangyaring putukan sa Senado para maantala ang impeachment trial. Sinabi sa DZMM ni impeachment prosecutor at akbayan party list representative Shell Joc, ngayong natanggap na sa Senado ang articles of impeachment, dapat nang mag-convene bilang impeachment court. Managpa ang mga senator judge at ituloy na ang pagpresenta ng mga ebidensya sa kabila ng bagong liderato ng Senado. Kung kaya sa mababatas na maipapanalo ng prosekusyon ng kaso dahil malakas ang ebidensya. Kung ano man ang leanings nila ay they will have to make their decision based on the evidence because the entire country will see the evidence also.
Sa ibang balita, nagbabadyang muling magka-brownout ngayong araw dahil sa kulang na supply ng kuryente sa Luzon at Visayas. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, itataas ang red alert mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Pero bago pa ito, naka-yellow alert o manipis ang reserbang kuryente mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at mauulit ng alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Paliwanag ng NGCP, 23 pa ang palyadong planta habang 14 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Samantala, 5 oras namang naka-red alert sa Visayas Grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Bago pa ito, ipatutupad din ang yellow alert mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at mauulit ng alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. Ayon sa NGCP, ito'y dahil nasa higit 2,400 megawatts lang ang reserbang kuryente. Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam at iba pang dam sa Luzon sa harap ng matinding init at kawalan ng mga pag-ulan. Matapos mula sa DOST Pag-asa, bumaba pa sa 125 meters ang level ng tubig sa Angat Dam mula sa 179.12 meters kahapon. Binabantayan na rin ang level ng Pantabangan at San Roque Dam na patuloy ring bumababa. Sinabi sa DZMM ni National Water Resources Board Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na kontrolado pa ang sitwasyon. Pero sa mga susunod na linggo hanggang Hunyo, ihihinto muna ang alokasyon para sa mga irigasyon. Prioridad naman anya ang supply ng tubig sa Metro Manila at Carating Probinsya na sinusuplayan ng Angat Dam. Isinuntabi rin ng NWRB ang posibilidad ng pagrasyon ng tubig ngayong Mayo. Dagdag ni David, wala pang bawas alokasyon sa mga water concessionaires sa Metro Manila, pero pwede pa rin mabago ang sitwasyon. Sakali po kung talagang magkakaroon ng pagkakulangan sa tubig, ay po magkaroon ng tinatawag na mga pagbawas na pressure sa mga kabayan at rotational interruption, hindi po may iwasan. May mga contingency measures po tayong nalakad na. Samantala, patay ang mag-iina sa sunog na sumiklab sa Tangos South sa Navotas. Sinasabing kinatok pa ng mga kaanak ang mga biktima, pero dahil malakas na ang apoy, ay natrap na sa bahay. Ang ginang at 2 anak na ang isa ay buntis. Natagpuan na mag-iina sa CR dahil ang hakbang na lang sa pintuan ng bahay. Ayon sa kapitan ng barangay 373, posibleng sa kable ng kuryente nang simula ang sunog sa residential compound ng 10 bahay at 20 pamilya dahil may kumislap umano sa poste ng kuryente. Pina-instructed po na na mag-iina po sa lobby po. Isang 8 taon, isang 20, tsaka isang masa 45 na siguro. Ako, anak niya po yung 2. Buntis pa po yung isa dun po, may mga anak na po yun eh. Kapamilya, payong at tubig ang baunin tuwing kayo ilalabas ng bahay dahil patuloy na mararanasan ang mainit at malansangang panahon ngayong araw. 47 degrees Celsius ang inaasahang heat index sa Butuan City at Hinatuan sa Surigao del Sur, habang 45 degrees Celsius sa Borongan City, Camiling sa Tarlac at San Ildefonso sa Bulacan. 44 degrees Celsius sa Tuguegarao City, Kasiguran sa Aurora, Cavite City, Coronat Cuyos sa Palawan, Iloilo City, Dumangas sa Iloilo, Gion sa Eastern Samar, Maasin sa Southern Leyte at Surigao City. 43 degrees Celsius naman sa 16 na lugar, kabilang na sa Pasay City, habang 42 degrees Celsius sa 17 lugar, kabilang na rito sa Quezon City. Sa kabila nito, posible pa rin ulanin ng ilang lugar sa Visayas at Mindanao. At abangan ang headline ngayon sa Visayas ni Ani Perez. At kalayang Cagayan ni Lindol, yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline ngayon. Oras po muna tayo mga kapamilya, 12:53. Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga. Basta AM, DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Basta AM, DZMM. Ang body ka, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Itutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Pure Pascual po, but easy dahil may Plemex Forte Capsule. Sa ngayon,
your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Basta KM, easy XM. Ako nga. Ano po? Address po. Ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Ay, alam natin po, ibibigay natin dun sa ating mga family members. Kaya importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan. Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6. Yes, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ano po at God bless. Paalam po muna pa samantala tayo ay gagawa ng video sa ating susunod na show. Ano po?